Malapit nang magkaroon ang China ng tanging gumaganang istasyon ng kalawakan sa buong universo, at kapag mangyari ito, titingnan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang kanilang desisyong ipagbawal ang mga Chinese astronaut mula sa International Space Station noong 2011. Bilang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng Amerikanong paglalakbay sa kalawakan. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pagsusuri ng kalawakan ay ang dapat itong maging isang kolektibong pagsisikap mula sa iba't ibang bansa at mga siyentipiko sa buong mundo. Ngunit ipinagbabawal ng pamahalaang federal ng Estados Unidos ang mga Chinese astronaut na gamitin ang International Space Station. Sa kabilang banda, isinasantabi ng US, ang China, at hindi nagbibigay ng ibang pagpipilian kundi ang di akalain, ang pagtatayo ng buong bagong space station mula sa simula. Inilunsad ng China ang huling module ng kanilang space station at ayon sa ulat ng New York Times, ito ang pinakabagong hakbang sa pagsisikap ng Beijing na sa huli ay malampasan ang Estados Unidos sa pagsusuri ng kalawakan. Sa video na ito, susuriin natin ang kamanghamanghang pagsisikap ng China upang itayo ang kanilang sariling space station at kung ano ang magiging hitsura ng hinaharap ng kalawakan kapag nasa kamay ng China ang pamamahala. Isang karangalan na i-welcome ka sa market leader na pinamumunuan ng kinikilalang Professor Roman B. Buison. Sa loob ng nakaraang 70 taon, nanguna ang Estados Unidos sa paghahari ng kalawakan at nanguna sa pagsisikap sa buong mundo upang itayo ang International Space Station. Gayunpaman, ang International Space Station ay paparating na sa pagtatapos ng siklo ng buhay nito at ay decommission at adi-orbit sa 2031. Baka iniisip mo sa iyong sarili, bakit mahalaga ang pagsusuri ng kalawakan? May sapat na tayong problema dito sa mundo. Bakit natin kailangan tuklasin ang kalawakan? Yung wala tayong mga programa para sa kalawakan, wala tayong GPS, maaasahang mga prediksyon ng panahon, solar cells, o mga pangsala sa ultraviolet at kamera at salamin na pang-araw. Ang pagsusuri ng kalawakan ay nagpabuti ng ating buhay dito sa mundo, at nais ng China na pangunahan ang hinaharap ng kalawakan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Xi Jinping, mabilis na isinakatuparan ang mga plano ng China para sa kanilang programa sa kalawakan. Bukod sa pagtatayo ng kanilang sariling space station, plano rin ng China na itayo ang isang base sa buwan at ipadala ang mga astronaut sa ibabaw nito bago mag-2030. Ang pangalang ng Chinese Space Station ay Tiangong na pinaaangkop bilang Heavenly Palace at malapit na maging ang tanging bansa sa mundo na may sariling space station. Ngunit mas malaking kwento dito ay ang pagkakaiba sa pananaw ng Amerika at China sa usapang pandaigdigang kooperasyon. Makikita na ang China ay nagtayo ng sariling space station dahil sila ay napilitang gawin ito sa loob ng halos 2 dekada. Sa bawat pagkakataon, ipinipigil ng pamahalaan ng Estados Unidos ang mga inisyatiba ng China na makiisa sa International Space Station. Noong 2011, ipinakilala ni Republican Frank Wolf ang isang panukalang batas na ngayon ay kilala bilang Wolf Amendment. Ang batas na ito ay nagbabawal sa NASA na makipagtulungan sa China sa pagsusuri ng kalawakan kahit na ang International Space Station ay isang bukas at kolektibong pagsisikap mula sa mga bansa sa buong mundo. Isinantabi ng Estados Unidos ang China at sinabing hindi sila pwedeng pumunta sa aming space station. Kapag itinanong kung bakit nagtakda ang pamahalaan ng Estados Unidos ng ganitong matigas na posisyon, ang US government ay nagpahiwatig na nagpasya itong ipagbawal ang China dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad at karapatang pantao. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng pamahalaan ng Estados Unidos ang karapatang pantao bilang kasangkapan upang kontrolin ang isang dayuhang bansa. Subalit kung magiging tapat tayo sa ating sarili, paano nga ba makakatulong ang pagbabawal sa mga Chinese na astronaut na pumasok sa International Space Station sa pagpapabuti ng karapatang pantao? Gusto lang ng mga siyentipiko na makipagtulungan sa iba pang matalinong siyentipiko mula sa buong mundo at maaaring paghiwalayin ang kanilang trabaho mula sa mga pagkakaiba sa politika. Maging tapat din tayo dito kung ang record ng karapatang pantao ng isang bansa ay ang sukatan na kailangan para sa pag-access sa International Space Station ang isang Amerikanong astronaut ay dapat ding ipagbawal. Ngunit pag-usapan natin ang pagkakaiba ng pananaw ng Amerika sa pagpigil sa China kumpara sa kung paano tumugon ang Beijing sa pandaigdigang kooperasyon. Ayon sa gobyerno ng China, hindi plano na gamitin ang kanilang space station para sa pandaigdigang kooperasyon sa saklaw ng International Space Station at ito ay lubos na may kaukulang rason.
pinaalis ang China mula sa International Space Station. At sila'y napilitang magtayo ng kanilang sariling space station mula sa simula. Ngunit hindi tulad ng Estados Unidos, sinabi ng China na mananatili silang bukas sa mga panlabas na pakikipagtulungan. Noong 2015, ayon kay Miles O'Brien, isang space analyst, na nagsabi sa CNN na ang ideya ng pagtulungan ng US at China ay agad na tinutuldukan tuwing ito ay binabanggit malapit sa Kongreso. Idinagdag niya na itinuturing ang Chinese Communist Party bilang isang pamahalaan na nagnanais na kunin ang ating ari-arian ng intelihensya. Gayunpaman, sinabi ni Wang Ding, tagapagsalita ng Ministry of Defense ng Beijing, na ang gobyerno ng China ay palaging nagsusulong para sa mapayapang paggamit ng kalawakan. Sa kasamaang palad, ito ay tulad lamang ng patuloy na alarming na takbo mula sa mga politiko ng Amerika na naging lubos na obses sa pagpigil sa China sa halip na pagpapalakas ng mas matibay na Amerika. Sa halip na payagan ang China na mag-unlad bilang isang makataong at progresibong bansa na may 1.4 bilyong mamamayan, sinubukan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang magagawa upang pigilan ang pag-unlad ng China. Sinimulan ng dating Pangulo na si Trump ang isang digmaang pangkalakalan laban sa China. Sinikap ng pamahalaan ng Estados Unidos na sirain ang Huawei, ang pangunahing tagapag-ugnay sa teknolohiyang 5G sa buong mundo, at si Pangulong Biden ay nagpataw ng mga pinakamatinding sanksyon laban sa China. Pinuputol ang kanilang pag-access sa pinaka-advanced na microchip sa buong mundo. Ngunit ito ang pangunahing aral na dapat matutunan ng lahat. Kapag pinutol mo ang China, pilitin sila sa isang sulok at sinisikap mong pigilan sila, sa kalaunan, binibigyan mo lamang ang China ng iisang pagkakataon, ang mag-innovate at mag-survive. Sa pagsusumikap na pigilan ang China, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nagpapahina sa sarili at, kasabay nito ay pinalalakas ang China. Sa ngayon, tila ginigit ng Estados Unidos na ang China ay maging mas matalino, mas mabilis umunlad, at magtrabaho ng mas masipag upang punan ang mga kakulangan na ito. Isa ito sa pinakamahusay na katangian ng mga Tsino. Kapag tila imposible ang isang sitwasyon at wala ng solusyon, laging mayroong sasabihin na hindi maaaring gawin ang anuman dito. Ngunit sa wakas, mayroong ibang sasabihin na mag-iisip tayo ng solusyon, at ito ang ginagawa ng China sa nakalipas na 50 taon, paghahanap ng paraan upang mag-inobasyon at mabuhay. Samantala, lalabis ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng ISS. Ang mga partners at pondo ay inaasahang maubos na sa 2024, ngunit dahil sa mga kamanghamanghang pag-unlad ng space program ng China, ang NASA ay nagsusumikap na pahabain ang buhay ng International Space Station. Orihinal na sinabi na na-decommission sa loob lamang ng 18 buwan. Sinabi kamakailan ng NASA sa Financial Times na mula sa isang teknikal na pananaw, naprubahan na nila ang International Space Station para mag-operate hanggang dulo ng 2028. Ngunit suriin lamang ang larawang ito na inihahambing ang International Space Station sa Space Station ng Tiangong ng China, at makikita mo na ang International Space Station ay lumang magulo at sobrang usad na. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon na ng China ng mataas na pagkakaiba-iba at kapangyarihan. Ang anumang mga bansa na nais magpadala ng mga astronaut sa isang space station ay kinakailangang humingi ng pahintulot ng China, at ngayon mayroon ng kapangyarihan ang China na dating hawak ng Estados Unidos, at maaaring itakda kung aling mga bansa ang pinapayagan na makipagtulungan at magtrabaho sa kalawakan. Sa tingin mo, makikita ba natin ang mga Amerikanong astronaut na magdadala sa Tiangong Space Station sa lalong madaling panahon? Isang malaking hadlang din sa hinaharap ng pagsusuri ng kalawakan ang politika. Sa nakaraang 18 taon, ang mga layunin ng Estados Unidos para sa pagsusuri ng malalim na kalawakan ay paulit-ulit na nagbago, depende sa sino ang nakaupo sa Oval Office. Isa ito sa mga kahinaan ng pagkakaroon ng isang dalawang partidong estado tulad ng US, dahil napakahirap ipatupad ang pangmatagalan o pangmahabang term na pagpaplano, dahil ang isang bagong pangulo ay maaaring ganap na baguhin ang takbo ng mga hakbang matapos ang isang bagong eleksyon. Samantala, ipinatutupad ng gobyerno ng China ang ika-14 na magkakasunod na 5-year plan, at ang Beijing ay nananatiling nakatuon sa layunin na magkaroon ng mga astronaut sa buwan sa 2030. Kaya paano gagana ang labanang ito ng paggalugad sa kalawakan sa pagitan ng US at China sa mga darating na taon?
Dahil sa madiskarteng halaga na inilagay ng dalawang bansa sa kanilang mga programa sa kalawakan at sa pampulitikang tensyon na umiiral na sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga paligsahan sa mga tagumpay sa kalawakan ay malamang na tumindi. Sa kabila ng tensyon, ang US at China ay dapat na gumawa ng paraan upang makipagtulungan sa ilan kung hindi man lahat ng mga isyu ng paggamit ng outer space, ngunit maging tapat tayo na ang tunggalian ng US at China ay titindi lamang at ang pakikipagtulungan sa hinaharap sa pagitan ng Tiangong at ng International Space Station ay lubhang napakababa. Gayunpaman, ang istasyon ng kalawakan ng China ay talagang kaakit-akit sa maraming mga bansa na walang komprehensibong mga programa sa kalawakan. Tingnan ang logo na ito mula sa LSS at tingnan ang lahat ng mga bansa na nagpadala ng mga astronaut sa International Space Station. Sa hinaharap maaari naming makita ang isang katulad na logo, ngunit maaaring isang imahe lamang ng space station ng Tiangong sa gitna. Sa konklusyon, mayroon lamang talagang isang pagpipilian para sa mundong ito upang umunlad at malutas ang mga pinakakomplikadong issue sa ating planeta at iyon ay ang pag-aaral na magtulungan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like, share, and subscribe. At maaari rin po kayo mag-iwan ng comment. Maraming pong salamat!